Kung pamilyar ka sa Amazon at Lazada, malamang ay narinig mo rin ang tungkol sa Temu. Ginagamit ang Temu ng halos 152 million na mga Amerikano kada buwan. Kaya malaki ito sa online retail market. Halos pareho ang paraan ng operation nito na ginagamit ng Amazon, ngunit mayroong kaunting mga pagkakaiba. Gumagamit ang Temu ng advanced methods sa data collection, pati ang artificial intelligence o AI-generated images kung minsan para mai-promote ang kanilang mga produkto. Sa shipping naman, hindi gumagamit ng middleman ang Temu. Pinapadalang direkta ng Temu ang mga produkto mula sa mga pabrika sa China papunta sa customers nito, dahilan para maging mas mabilis ang shipping. Ayon sa mga analyst, mas malaki pa ang magiging expansion ng Temu batay na rin sa estratehiya ng kumpanya. Samantala, nilalay naman ng Estados Unidos na bumalik sa dating level ng Emergency Oil Reserve sa katapusan ng taon. Ito ang Strategic Petroleum Reserve o SPR. Sa ngayon, may 362 na milyong bariles ng krudo sa bansa na mas kaunti kaysa dating numero na 565 milyong bariles bago ibenta ng Estados Unidos ang krudo. Ayon sa Energy Secretary na si Jennifer Granholm, pinaplano na kanselahin ang ibang mga sales para sa SPR. Nabanggit din ni Granholm na tumigil na ang Estados Unidos ng pagbibigay ng permiso sa mga kumpanya na gumamit ng liquefied natural gas o LNG, bagamat ito ay temporary lang. Bilang panghuli, ayon kay Granholm, maglalagay ng limit ang US at ang ibang mga bansa kung gaano ang ibabayad nila sa Russian oil. Kaya halimbawa, kung lalagpas sa limit ang presyo ng oil, hindi tutulong ang bansa sa mga insurance o transportation na kailangan para sa langis. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon.